Wala raw sama ng loob si Pangulong Duterte kay dating Pangulong Fidel Ramos na nagbitiw na bilang special envoy sa China. Isa pa sa mga nabanggit ni Duterte matapos niyang bumisita sa puntod ng kanyang ama't ina sa Davao ay hindi raw siya nasisindak. Maudlot ba ng pagbebenta ng armas ng Amerika sa ating pambansang pulisya? Nakatutok si Cedric Castillo. Naantala man ng ulan, natuloy pa rin ang pagdalaw kagabi ni Pangulong Duterte sa puntod ng kanyang mga magulang sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City. Matatandaang sa puntod din ng kanyang mga magulang, napahagulgol noon si Pangulong Duterte nang manguna siya sa bilangan noong eleksyon 2016. Sa piling daw ng kanyang nanay Suling at amang si Vicente Duterte, nais daw ng Pangulo na manatili pagdating ng takdang oras. When I go, place my just small dito sa tabi ng nanay. Not at leaving ng mga bayani? Sus Maria Josep, kanila na yan, papapagtatalunan pa natin yan. Walang pinakamas honor para sa akin, kundi itatabi ako sa nanay pati tatay ko. Sa loob ng musuleo ng kanilang pamilya, nagpaunlak ng panayam sa media ang Pangulo. Binigyang linaw din ni Duterte ang pag-resign ni dating Pangulong Fidel V. Ramos bilang Special Envoy to China. I had a copy of his resignation. First, I'd like to thank him for helping me and being of the service to the nation even at his age. Second, I take his advice, but you know, I have my own way of assessing it. Paglilinaw ng Pangulo, walang masamang tinapay sa pagitan nila ni FVR sa kabila ng mga batikos nito sa mga tirada ni Duterte laban sa US. Alam ko pro-Western si militar, doon nag-aral yan eh. You must remember that Ramos finished his sa West Point. Talagang ayaw niya hindi sabihin na, ayaw niya makipag-away. Ito pero ganito, ako iba naman. Iba si Ramos, iba ako. Pero mananatili raw si FVR sa listahan ng mga taong kanyang kukonsultahin. Yes, of course. If he cares to listen. Sir, in his... Hindi naman siguro sabihin na nag-resign siya as a special envoy na hindi na ako makapagtanong sa kanya. Sinagot din ng Pangulo ang ibinalita ng International News Agency na Reuters na haharangin di umano ng isang US Senator ang nakatakdang pagbenta ng Amerika ng 26,000 rifles sa Philippine National Police. Ayon pa sa report, nagmumula ang agam-agam ng US Senator dahil sa mga di umano'y human rights violations sa Pilipinas. Yan lang pantakot niya sa akin, hindi siya pabili ng armas. Karaming di bomba dito. Remember what the Russian diplomat said. Come to Russia, we all have here anything you need. Makailang beses nang nagbiro si Pangulong Duterte na kahit pa supply ng armas na pandigma pwedeng makuha sa mga bansang kinakausap niya ngayon gaya ng Russia at ng China. Pero nilinaw ng Pangulo na nasa panahon tayo ngayon hindi ng digmaan kundi ng pakikipag-usap. Kung sarado na noon ang isip niya na huwag igalang ang Paris Agreement on Climate Change, nakasunduan ng mga bansa para sa pagbawas ng carbon emissions. Ngayon, tila handa ng makinig ang Pangulo sa sasabihin ng kanyang mga tagapayo. I will follow what my advisors would tell me. If Gina Lopez would tell, if the National Pollution Control says it, it's good. And if the legal advisor says that I should sign, then I will sign. May pagbati rin ng Pangulo kay Senator Manny Pacquiao sa napipinto niyang laban kay Jesse Vargas. Sana mas madalian. Kasi pagka it goes beyond 7-8, pagod na yan. Saka wala na masyadong. I hope it comes within the first 4 rounds. Kung masapo ni Manny yan, down yan. Sigurado yan. Mula rito sa Davao City, Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras.